Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nag-uusap si Don Pepe at Giselle tungkol sa SPA at tinatanong niya si Giselle kung saan ba nakatago ito at para maibigay na nila sa abogado. Kasi alam niya na gagawa ng paraan si Moira para mapasakamay niya ang dokumento dahil doon nakasalalay ang buhay niya. Kaya sumang-ayon naman itong si Giselle at sinisising na ang kanyang sarili na sana ginawa niya ang lahat para hindi na ibigay ni Oben lahat ang tiwala kay Moira. Sabi naman ni Don Pepe, wala na tayong magagawa kasi nangyari na ang nangyari at ang hindi pa nangyayari yun ang dapat gawa nila ng paraan. Dahil alam nila kung gaano katuso si Moira at malakas ang kutob ni Don Pepe na may iba pang agenda si Moira. Kaya't ipinangako naman ni Giselle kay Joselito na sisiguraduhin niya na hindi magtatagumpay si Moira. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag si Giselle mula sa kasambahay ni Robert dahil nasa bahay daw nila si Moira at may hinahanap na dokumento. Sinabihan naman ni Giselle ang kasambahay na huwag papayagan si Moira na makaalis ng bahay na may dala ng kung anong dokumento at nagmadali na si Giselle na umalis dahil kailangan niyang mapigilan si Moira. Samantala, sa East Range Hospital naman sa cafeteria ay nag-uusap si Annalyn at Doc Lindon tungkol sa ginawa sa kanya ni Doc Carlos. Sabi ni Doc Lindon ay intindihin na nga lang daw itong si Doc Carlos at parang challenge na din yon para sa kanila para mas maging magaling silang doktor sa darating na panahon. Sabi naman ni Annalyn na may kasalanan din siya kasi minsan walang preno din ang bibig niya. Nagpasalamat na din si Annalyn kay Doc Lindon sa concern sa kanya. Kayang-kaya naman daw niya ang lahat at wala pa ito sa mga ginawa sa kanya ni Moira noon. Samantala, nakita naman ni Moira ang hinahanap niyang dokumento sa loob ng kwarto ni Robert at tuwang-tuwa siya sa kanya. At nagmadali siyang lumabas ng kwarto at pagbaba niya sa hagdan ay hinarang ulit siya ng kasambahay na hindi siya pwedeng umalis. Tinulak niya ang kasambahay at natumba ito. Siya naman pagbukas ng pinto ni Giselle at nakita niya si Moira na hawak ang SPA at inagaw niya ito kay Moira. Walang nagawa si Moira kay Giselle kundi ang magmakaawa na ibalik ito sa kanya. Pero hindi pumayag si Giselle dahil sa SPA ay mababawi na nila ang Epic Hospital kay Moira. Samantala sa East Range Hospital ay nagkita naman sila Carlos at Lynette. Humingi ng tawad si Carlos kay Lynette sa nagawa sa kanya. Sabi ni Carlos, fiancé kita, dapat hindi kita inaaway at mahal na mahal kita, Lynette. At nangako si Carlos na hindi na mauulit yung nangyari. Madali naman siyang napatawad din ni Lynette at naging okay na ulit sila. Maya-maya ay may biglang tumawag kay Carlos si Doc Javier at sinabi niyang okay na ang operation room at pumalis na nga ifang si Doc Carlos. Samantala, natuloy naman ang operation at nakapag-assist pa din itong si Annalyn ay Doc Carlos, ngunit sa kalahitnaan ng operation ay may inotis si Doc Carlos na dawin si Annalyn ngunit hindi narinig ni Annalyn ang sinabi ni Doc Carlos sa kanya kaya nagalit itong si Doc Carlos at sinabihan siya na lumabas na lang siya dito sa operating room kasi wala siyang nagagawang maganda at nagulat naman itong si Annalyn sa sinabi ni Doc Carlos. Sumagot naman itong si Annalyn na sobra naman ang reaksyon niyo sa akin, Doc. Umalis na ako sa Epic dahil ganitong nangyari tapos mangyayari din pala dito at sa Inifa. At nagsabi naman itong si Doc Carlos kay Annalyn na wala akong oras sa mga drama mo, Dr. Santos. Kaya sinabihan na lang ni Doc Lindon si Annalyn na lumabas na lang ng operating room at lumabas na nga itong si Annalyn. Samantala, nalaman na nga ni Zoe na nakuha ni Tita Giselle niya ang SPA kay Moira at nag-aalala siya na baka tuluyan na silang dalawa ng mami Moira niya na mapatalsik sa Epic Hospital dahil alam niya na ipapasok ni Robert si Tita Giselle niya, Lolo Pepe at si Annalyn at mawawalan sila ng tuluyan ng karapatan sa Epic Hospital. Kaya naman nakaisip si Zoe na tawagan ang Lolo Pepe niya para kausapin.
Tinawagan nga ni Zoe ang lolo Pepe niya at nakiusap kung pwede silang magkita at gustong patunayan na Zoe kay lolo Pepe niya na hindi siya masamang tao at bigyan pa siya ng another chance. Samantala si Annalyn naman habang iniisip ang nangyari sa operating room bigla namang may tumawag sa kanya. At habang nag-uusap sila ay nakita pala sila ni Doc Carlos na may kausap. At inisip ni Doc Carlos na ang kausap ni Annalyn ay ang kanyang tatay Robert. Kaya nilapitan niya ito at sinabihan niya, makikipagkita ka sa tatay mo at papalabasin mo na masama ako at pinag-iinitang kita. Nagulat naman itong si Annalyn sa sinabi ni Doc Carlos at tumingin lang ito sa kanya. Sa kabilang banda naman muli nagkasalubong si Moira at Giselle sa hallway ng Apex Hospital at sinabihan niya si Giselle na hinding-hindi niyo makukuha sa akin ang Apex Hospital at kahit bawiin niyo pa ang SPA na yan, wala yang panama sa gagawin kong paraan sa inyo. Muli siyang sinagot ni Giselle. Tuloy-tuloy na talaga ang pagsasamla mo ng kaluluwa mo kay Satanas, kaya hindi na nakaimik itong si Moira at umalis na lang bigla. Samantala, humahangos naman itong si Chang Susan papunta kay Lynette para sabihin ang kalat na balita sa buong hospital na pagpapalabas ni Doc Carlos kay Annalyn sa operating room. Kaya ikinagulat din ni Lynette ang sinabi sa kanya ni Chang Susan at agad niyang hinanap si Doc Carlos para tanungin kung totoo nga ito. Tuluyan na kayang malalaman ni Lynette ang lahat ng kasamaan ni Doc Carlos kay Annalyn? O patuloy pa din siyang magpapaloko at magbubulag-bulagan sa mga nangyayari? Yan ang ating pakakaabangan sa tagpong ito at kaya huwag bibitiw. Sa abot kamay na pangarap, huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment. Maraming salamat po and God bless.